Lumuhod si Ethan sa tabi niya, nanginilid ang mga luha sa kanyang mukha, galit at pighati ang namumuo sa loob niya. Ethan, nanginginig ang boses. I'm so sorry, dapat na protektahan kita. Inilibing niya ang matanda na may nanginginig na mga kamay na nanunumpa na babayaran ang mga responsable. Nang maglaon, bumalik si Ethan kay Lila, tumigas ang kanyang pasya. Magkasama silang lumapit sa kabilang opisina ng ahensya. Mahigpit na hinawakan ni Ethan ang isang maliit na remote control. Ethan, determinado. Hindi na kami nagtatago. Oras na para malaman nilang darating tayo. Pinindot niya ang buton. Agad na umalingaw-ngaw ang mga alarma sa buong gusali, kumikislap ang mga pulang ilaw habang nag-aagawan ang seguridad. Ang kaguluhan ay magbibigay sa kanila ng kaguluhan na kailangan nila. Lila, steady. Lumipat tayo. May ilang minuto lang kami. Dahil sa gulo ng ahensya, pumasok sina Ethan at Lila, handang harapin ang anumang panganib na naghihintay sa kanila na dulot ng pagkawala, pinalakas ng pag-asa, at determinadong ibunyag ang katotohanan. Tinakpan ang dagundong ng mga talon ang kanilang mga yapak habang sina Ethan at Lila ay gumapang sa madulas na mga bato, ang mga flashlight ay tumatama sa maulap na bukang liwayway. Ang lihim na file ay mabigat sa backpack ni Ethan, bawat hakbang ay naglalapit sa kanila sa katotohanan at mas malalim sa panganib. Huminto si Ethan sa pasukan ng labusan, sinulyapan si Lila. Mababa ang boses niya, puno ng pag-aalala. Sana hindi ka nalang sumama. Hindi pa huli ang lahat para bumalik. Lila, matatag, hindi natitinan. Kung aalis ako, gagamitin nila ako para puntahan ka. Mas ligtas ako sa'yo, Ethan. Sabay nating tapusin ito. Tumango si Ethan, hindi na makapagtalo. Tiningnan niya ang kanyang pistola, nagkarga ng sariwang magazine, pagkatapos ay inabot kay Lila ang isang ekstrang flashlight. Ethan. Manatiling malapit. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa loob. Nadulas sila sa dilim, nilamon sila ng buo ng lagusan. Sa likod nila, naniniwala ang mundo na si Ethan ay isang kidnapper at si Lila ang kanyang bihag. Sa totoo lang, sila ay magkasosyo, nakatali sa tiwala, hinahabol ng mga kasinungalingan. Habang lumalalim sila, lumalamig ang hangin, makinis ang mga dingding sa kahalumigmigan. Umalinggaw ang bawat tunog, tila gumagalaw ang bawat anino. Humigpit ang hawak ni Ethan sa kanyang sandata, matalim ang pakiramdam. Biglang kumislap ang mahinang liwanag sa unahan. Ang mga tinig muffled, apurahan na anod mula sa kailaliman ng laboratorio. Sumenya si Ethan na tumahimik, at sabay silang nagdiin, handang harapin ang anumang mga lihim na itinatago ng underground lab. Nakayuko sina Ethan at Lila sa likod ng isang hilera ng mga crates, nalalaki ang mga mata habang pinagmamasdan ang napakalaking anti-gravitational spacecraft na umuugong sa buhay. Lumipad ang mga sparks at kumikislap ang mga ilaw habang ang mga baguhang siyentipiko ay galit na nagpasok ng mga code batay sa ninakaw na pananaliksik ni Ethan. Dumagundong ang makina, ngunit may kulang. Nag-hover ito, hindi matatag, tumangging ilunsad. Sa taas, sa isang glass-walled control room, ang agency director ay nanonood na may malamig at matagumpay na ngiti. Agency director, sa pamamagitan ng intercom. Ang mundo ay luluhod sa aking nilikha. Hanapin mo si Ethan. Hawak niya ang huling susi. Sa ibaba, winalis ng mga gwardiya ang lugar, inilabas ang mga armas. Sina Ethan at Lila ay nagpalitan ng isang tensyon na sulyap, na pagtanto na huli na ang kanilang mga paggalaw ay nag-trigger sa sistema ng seguridad. Nag-flash ang mga pulang ilaw. Nagsisigawan ang mga sirena. Sa bawat monitor, lumalabas ang kanilang mga mukha na nakunan ng sisi. Lila, pabulong, apurahan. Ethan, napapalibutan kami. Ethan, malungkot.